Mga vloggers naman, pag-iinitan, pambihira. Oh. Sa ibang balita, hindi bababa sa 20 vlogger ang binabantayan ng NBI dahil sa pagkakalat umano ng fake news. Pakinggan natin, napakalinaw. Mahigit 20 vloggers, naku, andyan kaya pangalan natin, mahigit 20 vloggers binabantayan na po ngayon dahil di umano sa pagpapakalat ng fake news. Para sa kanila, ano fake news? Ulitin ko sinabi na yan. Mahigit 20 vloggers iniimbestigahan sa pagpapakalat ng fake news. Online. Ang isa nga, may 2 ng warrant of arrest. Yung isa may 2 warrant of arrest. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa survey ng Social Weather Station itong Pebrero na kinomisyon ng Advisory and Research Consultancy Group na Stratbase, lumalabas na 62% ng mga Pilipino ang naniniwalang isang seryosong problema ang fake news sa bansa. Yan. Tingnan nyo kung paano nila pinapalabas na fake news. Paano nila idinidiin yung fake news? Bakit? Survey. 62% naniniwalang problema ng Pilipinas ang fake news. Totoo naman. Sige, I will agree with you. Pero dyan nila sinimulan, tingnan nyo, i-discarte nitong GMA. Dyan nila sinimulan. 62% problema na. Sangayon na problema ang fake news. Tanong, sino yung mga fake news? Karamihan din sa mga Pilipino, hirap daw na matukoy kung ang impormasyong kanilang napapanood, naririnig o nababasa ay peke o mali. 22%. Hindi nila maalaman kung peke or mali or fake news. Paano malalaman ang fake news? Isinagawa ang survey nitong February 15 to 19, 2025 gamit ang face-to-face interview sa mga rehistradong botante edad 18 pataas at may plus-minus 2.31% margin of error. Ang National Bureau of Investigation, binabantayan ang hindi raw bababa sa 20 vloggers na nagpo-post ng umano'y fake news sa social. Alam natin, sino-sino to. Tutukuyin na naman nila. Hindi bababa ng 20 fake news vloggers. NBI, pasok! Social media. May hawak daw silang listahan ng vloggers at kanilang mga pinost itong mga nakarang araw at pag-aaralan ng posibleng nilang pananagutan. Walang binanggit na mga pangalan ng NBI, pero kabilang daw dyan ang isang vlogger na nakabase sa Amerika na ayon sa NBI ay may 2 warrant of arrest sa kanila. Cyber libel, papasok sa cyber libel, papasok sa inciting to sedition. Yung mga mamamayan natin, ginagawa nilang biru-biru yan, sinasabi nila meron tayong freedom of speech, freedom of expression, pero lagi kong sinasabi, that is not absolute. Merong limitation yan. Anong limitasyon? Di ba sinasabi ng mga vloggers may freedom of speech. According sa mamang ito, may limitation. Ano limitation? Mamaya papaliwanag natin. Anong ibig sabihin nilang limitation? Pagka lumalampas ka na sa parameter ng batas, nakakakomit ka na ng krimen, ay kailangan masawatan natin yan. Ang Malacanang na isa rin sa mga prioridad ngayon ng paglaban sa fake news, nakikipag-ugnayan sa NBI sa mga posibleng hakbang. It is very obvious that more fake news are lingering. Dumadami ang fake news. Maybe because of the present situation regarding the arrest of former president. Ayan, lumabas na. Ano yung mga fake news? Bakit dumadami yung fake news? Dahil yung mga nagbablog patungkol sa pagka-aresto kay Tatay Digong. Alam mo na agad kung saan tutungo eh. Di ba? Huli o huling-huli. Sabi ko sa iyo, sa kadaldalan nitong alin na ito, nilalaglag niya. Sa bagay, may utos to ng amo niya. Tatahol ba to kung hindi siya pinatatahol ng amo niya? Di ba? Obvious. Ano yung fake news sa kanila? Yung nagdi-declare na illegal arrest yung ginawa kay Tatay Digong. Bakit dumadami? Dahil sa pagdami nung pagko-cover doon sa illegal arrest kay Tatay Digong. Tinukoy niya na eh. Di ba? Ay, sino yun? Di mga DDS vloggers. Yung mga naniniwala na illegal ang arrest ni Tatay Digong. Yun ang fake news sa kanila. Yun ang pagdami ng mga fake news vloggers. At yun din, yung wala na sa batas. Teka muna. Kung kami naniniwala, wala talaga sa batas yung pagkaka-aresto. Anong gusto nyo? Sip-sipwet kami kay Marcos? Hindi na. Kaya sabihin namin yung totoo.
Hindi naman kami katulad dyan ng iba na mabigyan lang, para mabigyan ng pwesto, kailangan sip-sip kami. Hindi naman kami katulad ng iba dyan na para mabigyan ng promotion, sip-sip kami. Hindi namin kailangan i-cover namin si Marcos. Hindi namin siya kailangan ipagtanggol. Kumikita kami ng sarili namin sa YouTube. Malinis po yun. Hindi namin kailangan sumipsip. Doon lang tayo sa tama. Kahit magtanong kayo sa abogadong nasa gitna, ha? Yung walang kinakampihan. Sa AFP na nasa gitna. Sa pulis na nasa gitna. Lahat ng nasa gitna, itanong ninyo. Yung mga eksperto, sasabihin illegal arrest yung ginawa kay Tatay Digong. Bakit binitbit nyo, dinala nyo sa puti? Yun ang totoo nun. Huli itong mga to. Hindi po kayo naghahanap ng solusyon patungkol sa fake news. Ginamit nyo pa na 62% na problema ang fake news. Hindi. Hindi kayo naghahanap para masolusyonan yung problema na yan. Ang hinahanap nyo, paano bubusalan ang mga Duterte vloggers? Yan ang totoo dyan. Huwag na tayong paka-ipokrito. Galing na sa'yo eh. Duterte. Dating ES Medialdea, nakita po natin kung paano po ba niya nabanggit na nawawala ang dating Pangulong Duterte na yun po ay pinasinungalingan mismo ng ICC. Hindi, ang sinabi ni Medialdea, wala talaga dun eh. Eh di ba? I mean, dinala ka doon para bantayan si Tatay Digong. Tapos tatanungin ka ng media, ano sasabihin mo? Wala dun. It will really cause alarm. Saan ka nakakita ng kinidnap yung presidente? Eh, yun din naman na sinabi ni Medialdea eh. Bakit? Illegal arrest eh. Extra rendition. In legal terms. But for us, yun na sabi niya, for us, for me, laymans, hindi lawyers. That's kidnapping. Tapos pagdating doon, hindi mo makita. Sana man lang in-inform. Mawawala si Tatay Digong ng ganitong oras up to this time because dadalhin sa ospital. Hindi po fake news yun. Ang fake news, let me remind you, Claire, ang fake news, yung sinabi ni BBM, he will not lift a finger to cooperate with ICC. That is fake news. So yung mga ganun pong mga irresponsableng mga pananalita ay dapat pong ang tao ay magmasid, mag-isip at matuto pang mag-evaluate. Tandaan nyo, hindi ko sinakyan, ulit hindi ako nag-i-excuse, hindi ko pinagtatanggol yung sinabi ni Medialdea dahil kinover ko yun, hindi. Nag-antay ako. Kaya nga ako, sabi ko sa inyo, hindi ako basta sugod ng sugod. Inaantay muna natin. No? Hindi ko blinag yun. Okay? So, hindi ko pinagtatanggol dahil para ipagtanggol sa... Hindi po. I'm not guilty of it. Maingat po ako sa pagdating sa fake news. Pero wag naman po natin sasabihin lagi na pag katotohanan pero tatama kay Marcos, fake news. Tulad ng bangag. Totoo namang ayaw niya magpa-practice eh. Di ba? Fake news ba yon? Hindi fake news yun dahil maka-Duterte vloggers ang nagpapakalat. Tumatama sa kanya dahil ayaw niya magpaano. Yun ang totoo. Di ba? Para po hindi po nagugulo ang ating isipan at damdamin. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang Malacanang sa iba pang ahensya ng gobyerno tulad ng NTC at DICT para panagutin ang mga nagpapakalat ng fake news. Ang Pangulo hindi naman daw balat sibuyas Hindi naman pala eh. Oh. Huwag nyo kaming busalan. at hindi nagpapaapekto sa mga batikos na ibinabato sa kanya. Pero paalala ng Malacanang, ang kalayaang magpahayag at pumuna ay meron daw hangganan. Kapag ka po, Ano yung hangganan? Yun yung tanong. Anong hangganan? Claire, sagot. nandun na po yung elemento ng inciting to sedition, O, pag may element yung inciting to sedition, which is, of course, without any tumultuous uprising. ayan, kung merong daw, ano yung elements? One of the main element, may inciting, yung uprising, yung nagtatawag ka ng kaguluhan para pabagsakin ng gobyerno. Eh paano kung hindi naman nagtatawag ng kaguluhan para pabagsakin ng gobyerno? Dadagdagan niya pa. Kasi alam niya, hindi ginagawa ng mga Duterte. Kaya dadagdagan niya. Anong dagdag? But they are encouraging people to sow hatred. Ayan, sinasabi ko. Ini-encourage yung taong bayan na magtanim ng galit. Hindi po. Wala po sa batas yung sinasabi ninyo. Kami naglalabas nung kung ano yung sama ng loob namin.
Hindi po kami nagtatanim ng yun talaga nasa puso namin. Anong gusto mo ba mga Pilipino? Yung alam nila, sinusugpo ang droga sa Pilipinas, pinadala nyo para babuyin ng puti. Yung naging problema natin pagkatagal-tagal lang si CPP, NPA, yung mga NPA na yan, mga komunista na yan, mga rebelde na yan, yung mga nangingidnap na yan, sinugpo ni Tatay Digong. Tapos anong gusto ninyo? Matuwa kami? Dahil yung nagpatupad nun ay kinidnap, dinala nyo sa mga puti? Ganun ba? Hindi. Huwag mong dagdagan. Kasi kung galit yung taong bayan, ito lagi nyo sa tandaan. Kung galit yung taong bayan, huwag yung taong bayan ang sisihin nyo. Be responsible enough para sabihin, teka muna, ano bang ginagawa namin kapalpakan? Bakit galit ang bayan? Tandaan nyo to may nabasa ako. Hindi to alam ng mga Pilipino. Ilang coup attempts, di umano, ilang impeachment pala na di umano ang gustong sinubukan kay Lenny nung panahon ni PRRD. Pero hinarang ni Tatay Digong. Hinarang po ni Tatay Digong para hindi magtagumpay. Ganyan pong presidente si Tatay Digong, patas siya. Even hindi sila magkasundo ni Lenny, hindi niya hinayaang ma-impeach. Yung amo mo, ka-unity niya, pinai-impeach niya. Tapos hindi niya magawang anuhin. Huwag po tayong magpaka-plastic dito. Mali yung mga binabanggit nito. Kasi ito si Claire, gusto niya umuo na lang ng umuo kay Marcos eh. Hindi mag-create, hindi po alam mo, minsan sa ating mga lalaki, lagi natin sinisisi minsan ang ating mga partners, ang ating mga misis, ang ating mga girlfriends, no? Tayo mga lalaki, pag sila'y selosa. Dapat siguro tingnan din natin yung sarili natin. Bakit sila selosa? Baka naman may ginagawa tayong kabalbalan. Baka naman may ginagawa tayong katarantaduhan. Kaya naman nagseselos. Kasi kung yung babae, binigyan mo ng tamang confidence na ikaw ay hindi magloloko, hindi naman magseselos ang nasa matinong isipan na babae. Same thing dito. Huwag niyong kinokontrol yung damdamin ng taong bayan. Tinatawag niyong sedition, yung galit, inilalabas. Hindi po, nasa batas yun. Ilang beses ko nang tinanong yun. Tinanong ko yung kay Atty. Jimmy Bondo. Yung bang magsasabi ka ng iyong nararamdaman? Hindi po. Nasa batas po yun. Karapatan po yun ng Pilipino. Huwag niyo pong alisin sa amin. To the government, to the president, then we have to step up. Tinan mo inisip nito. Pag nagkikreate ka daw ng galit sa gobyerno, we have to step up. Tama ka doon, Claire. You have to step up. What? In performing your duties to the Filipinos. Hindi to step up sa pagbubusal sa mga vloggers na naniniwala sa mga ginawa ni Tatay Digong. Hindi po trabaho hinahanap ninyo. Diktador po ang hinahanap ninyo. Pinipigilan nyo ang taong bayan. Alam nyo, hindi. Sasabihin ko sa inyo, mabusalan nyo ako? Mabusalan ninyo ang 20 na vloggers? Ilan ang bumoto kay BP Sara? 32 million. 32 million minus 20. Marami pang magsasalita. Tandaan mo yan. Kung ginagawa ninyo yung dapat, kung si Marcos lahat ng sinabi niya, pinanindigan niya, yung mga vloggers ngayon na nandito, hindi nagsibaligtaran. Yan po ay kami lang pong banateros hindi nabudol eh. Ayaw talaga namin kay Marcos from the get-go. Because alam namin, sinabi ni Tatay Digong ang problema dyan. Kay BBM, nakinig kami. Yung iba po nabudol. Pero kung ginawa ni Marcos, yung mga pangako niya, yung mga vloggers na yon, hindi lumipat. Kung ginawa niya yung continuity. Kung sinisugpo ninyo ang mga rebelde, CPP, mga NPA, kung walang droga sa Pilipinas, and higit sa lahat kung nagpa-drug test si Marcos, wala tayong problema. Napahiya nyo pa kaming mga banateros. Baka yung mga vloggers na kakampi namin ngayon, pinagbumura kami nun. Sabi ko sa inyo, banateros, hindi adik eh. Nagpa-drug test, oh. Nagpa-drug test. Di ba sabi nyo, magpa-drug test sila sa Luneta, sabay sila ni Tatay Digong. Nagpa-drug test sila sabay. Negative. Baka yung mga vloggers na yun, binumura pa kami. Hindi kakampi na namin ngayon. Kung yung mga ginagawa ni BBM na ayon sa gusto ng taong bayan. Yun ang problema natin eh. How? By filing cases.
complaints. Okay lang yan. Sige. Mag-file kayo ng cases, mag-complain kayo. Basta padaanin sa korte, ha? Hindi tambot ng dampot si Torre. Tapos, dadaling kung saan, tapos hindi na dadaan sa korte. Okay lang, padaanin nyo sa korte. But as of the moment, there's no indication on the part of the President that he will do that. Yun ang nakakatakot doon. In-endingan niya, ha? Yung ending niya. Ngayon, there is no indication that he will do that. Yun. Mga vloggers, asahan nyo na. Maybe I'm included sa mga ididemanda. Bakit? Kabaligtaran yan. Remember, sinabi niya sa ICC, hindi sila makikooperate sa ICC. And yet, sila ang gumawa ng paraan. Sila pa nagbayad sa eroplano. Sila pa ang nakipag-communicate sa ICC, sa Interpol, para maglabas ng warrant. Ngayon, wala daw. Do you honestly believe that? Even sa mga bashers, kausapin kayo. Do you think we should believe BBM now? Kabaligtaran yan. Asahan na natin yung mga demanda. Okay lang. We will see you in court. Padaanin nyo lang sa korte at sa due process. Yun lang naman eh. Huwag po nating tanggalin ang due process. Dahil pag tinanggal natin clear ang due process, alam mo, martial law yun. Abogado ka. Alam mo yun.